Kumusta? Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ito na ang ating update sa 55 days old na kamatis, kung saan ay malalaki na po ang mga bunga mga ka-farmers na ating makikita no, sa ilalim hanggang sa itaas. Okay, so habang nag-a-update at nagkwentuhan po tayo mga ka-farmers, no, patungkol po sa mga ginagamit natin din na mga insecticide, fungicide at saka foliar. Samahan niyo ako mga ka-farmers habang ipapasilip at ipapanood ko po sa inyo, no, kung gaano na kaganda at kadaming bunga nating makikita sa ilalim po ng ating mga kamatis. So magkabilaan na po ito mga ka-farmers ng mga bunga ay napakalaki na mga ka-farmers. So parang 12 piraso, 1 kilo lang siguro yan. So yun po ang mga malalaking bunga na ating makikita din yan so ganyan kadami mga ka-farmers ang bunga, no, na ating makikita sa 55 days old na nating kamatis. So maganda ng tingnan kasi tinanggal po natin ang mga dahon, tapos kitang kita na natin ang mga bunga na napakaganda mga ka-farmers. So kahit saan tayo lumingon mga ka-farmers, no, grabe, napakadaming bunga Hindi pa natin makikita yung sa ilalim. Marami yan sa ilalim mga ka-farmers yan. Yan, nilabitan ko na sa kumira para makita nyo hanggang taas So ganyan ang mga bunga mga ka-farmers simula sa ilalim So binibilang na po natin ang bunga dito mga ka-farmers Meron na po sa isang puno tag 70 plus ang bunga. Tapos ang unang mga bunga tulad ng ating nakikita yan, napakalaki yan, napakadami sa ilalim mga ka-farmers ang daming bunga yan sa ilalim yun na po ang ating makikita sa ating kamatis. So ano tayo sa dulo. So ipakita ko sa muna sa inyo kung gaano nakaganda at kadaming bunga ang ating kamatis bago natin ibahagi ang ating mga ginagamit. Yan, napakalaki mga ka-farmers tapos ang bunga nakakatuwang tingnan mga ka-farmers, nakakatanggal pagod. Okay, so share ko lang sa inyo ang ating ginagamit din una sa mga baguhan at hindi pa alam kung ano atong ginagamit, except lang no sa mga magagaling na mga farmers. Yan. So share ko lang sa inyo, nagputing po tayo sa ating mga kamatis kahit sa ganitong panahon, sobrang init. So pinuputingan po natin to mga ka-farmers. Ano po ba ang puting? Yun po ang ating ginagamit pang basal bago nag-umpisang nagtanim. So basal application po ito. So ang ginagamit natin din pang basal mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ay walang pinagkaiba sa pagbasal ng talong, walang pinagkaiba sa pagbasal po ng ampalaya. Same lang po tayo sa ginagamit mga ka-farmers, makukurbits man or maano. So same lang po ang ating ginagamit din So ang ginagamit natin din para sa kalaman sa lahat, tagot wala pang idea. Yung time na nagpapabutas tayo sa lalim ng mga 6 inches kasi maglagay tayo ng fertilizer. So alamin natin ang mga fertilizer. Ang ginagamit natin pang puting Unique 16. Tapos nilalahukan natin ng Mega Multiplan Vitamin, Dupus at saka Wocosim Granule. Ang tamang pagmix mga ka-farmers sa fertilizer na pangputing po natin, mas maganda na malaman natin mga ka-farmers, at pwede ninyong gayahin, wala namang mawawala. Para kung pangarap mo maging ganito ang mga pananim nyo, pwede nyong gayahin, pwede namang hindi, walang mawawala. So pasensya hindi ako magaling dahil may kunti lang akong kaalaman sa pagpa-farming. Yun lang po ang pwede kong i-share at ibahagi sa inyo, kasi sa ganyang practice o sa ganitong practice, doon ako binabago ang buhay ko mga ka-farmers, ang takbo ng buhay ko. So wala naman sigurong mawawala, no, kung gayahin nyo o hindi. So trial nyo lang mga ka-farmers, kasi ibabahagi ko sa inyo. Isang sakong Unique 16
tapos dalawang dupus, dalawang Wukosim granule, isang mega multiplant vitamin. Tapos yung apat na nabanggit natin mga ka-farmers, yun po ang ilalahok nyo, no? Yun po ang ilalahok nyo. Then pagkatapos mga ka-farmers, ang mga butas ninyo, ito binubutasan natin to gamit ang earth auger. Maglagay lang po kayo ng tag 10 hanggang 20 grams. Kayo na, no? Kung gaano kadami ang gusto ninyo. Pakita nyo mga ka-farmers, oh, ang mga bunga sa ilalim ng ating kamatis. Hindi kayo makapaniwala, oh. Pero kung ganyan lang, parang wala na tayong makita, kunti lang, no? Ito katulad nito mga ka-farmers, oh. Tingnan nyo, oh. Isang buwig, ilang bunga. Yan, oh. So magugulat ka mga ka-farmers sa makikita mong bunga sa ating mga kamatis. So tag init to mga ka-farmers, iba pa sa tag magandang panahon, may ulan, may init. So nakaasa lang ating tanim sa dilig araw-araw. Pero ang bunga mga ka-farmers, yun, kita nyo kung gaano kaganda at kadami. So sa lalim na 6 inches maglagay lang kayo ng 10 to 20 grams. Tapos mag-add kayo ng ifot ng manok bago nyo ufisahan ang pagtanim ng punla ninyong kamatis. Okay. So sa balak magtatanim ng kamatis, baka ito na ang inaantay niyong video. Tapos ang sukat natin dyan mga ka-farmers, simula sa isang puno papunta dyan, kalahating metro, no? Kalahating metro. Then tapos dati po ay tanim naman to ng ampalaya. Kung magtanim lang ako ng isang linya, 2.5 meters ang pagitan. Simula dyan, isang linya, isa dyan. Napakalayo mga ka-farmers. So sayang ang space ko. Konti lang ang area ko. Tapos napakalayo pa ang ano ko. So ginagawa ko lang double row ang isang feed. Kaya fancy natin na double row to mga ka-farmers, no? Merong puno sa kabila. Pero naka-triangle, oh. Ganyan, isang puno dyan. Oh, ganyan ang ating ginagawa mga ka-farmers, no? Oh, naka-triangle. Kahit dito sa aking likuran, ganun din mga ka-farmers. So daming bunga. So ganun din. Then every week po tayo din ay nagpapadilig ng fertilizer. So yung natira nating nahalo nating mga fertilizer mga ka-farmers, no? Yung mga Unique 16, Wukosim granule, Mega Multiplant Vitamin at saka Dupus, yun po ang ating ginagamit pang dilig. Sa isang drum na 200 liters of water, naglagay lang po tayo ng 3 kilos. Tapos isang sardinas sa bawas puno. Then ang teknik ko po mga ka-farmers, sa pagpadilig ng fertilizer, sana ay makakatulong po to sa inyo. Halimbawa ngayon napakainit ang panahon, tapos nagpapadilig ako ng fertilizer. So pagkatapos ko magdilig ng fertilizer, kailangan kong banlawan ng tubig kasi napakaalat ang fertilizer. Yan mga ka-farmers, nakakatuwa ang bunga. Naku po. So yun po ang sekreto ko. Tapos every week akong nagpapadilig ng fertilizer sa aking mga pananim. Every week. Then mga ka-farmers, mga ka-viewers, bawat linggo na pagdidilig ko ng fertilizer, nag-add ako ng tagkalahating kilo. Kung medyo ang lupa ko mga ka-farmers ay medyo mahina, ay ang ginagawa ko po, share ko lang po sa inyo, 1 kilo. So sa unang 3 days after transplant, 3 kilos. Sa pangalawang apply, kasi every week 7 days, okay, ang interval sa pagdilig ko ng fertilizer. So 3 days, 10 days ng pangalawa, 3.5 kilos na sa isang drum. Pag sa pangatlong apply, 17 days na, so 4 kilos na. Pero kung halimbawa ay, di ba sabi ko, kung mahina na ang lupa, 3 days after transplant, 3 kilos. Pag sa 10 days na, 4 kilos. Pagka 17 days na, ay 5 kilos. Ganyan. Ang pinaka-maximum mga ka-farmers ay 12 kilos. Okay, kung ganito na mga ka-farmers, pwede na to, no, yung parang malapit na mag-umpisang may hinog, pwede na dagdagan mo ang pagdilig ng fertilizer. Ikaw na ang mag-adjust. Kasi dito ay isang sardinas lang, tapos binanbalawan ko. No, 8 kilos na ang dinidilig ko dito na fertilizer, tapos isang sardinas pa din binanbalawan. Pwede naman natin gawin mga ka-farmers, 8 kilos, pwede 2 sardinas na. Yun lang. Tapos ang teknik ko, i-apply nyo na pagkatapos nyong magdilig ng fertilizer, kasi napakaalat, banlawan nyo mga ka-farmers. Banlawan nyo. So yun lang po, no? Then yung mga insecticide natin na at saka fungicide natin ginagamit, mas maganda na
malaman natin mga ka-farmers. So ang fungicide natin ginagamit din yung bago pa kani mga ating mga kamatis ay nagamit lang po tayo ng Cervinid. Tapos yung insecticide naman natin din mga ka-farmers ay nagamit lang po tayo ng Actara. So yung Cervinid at saka Actara, yun po ang mga ginagamit nating sa mga bago nating tanim, no? Pero pag halimbawa ay ganito na mga ka-farmers, nagamit na po ako dito ng Benevia, ang fungicide natin Purso. Ang Benevia insecticide, ang fungicide ay Purso. Kung halimbawa ay produkto po sa Vasif, ang ginagamit po natin din kung halimbawa ay Kutitso, Cabrio. Okay? So yun po mga ka-farmers, no, ang ating ginagamit na mga produkto. So kung pangarap mong maging ganito, napakagandang tingnan at saka napakalinis pa ang gitna, pwede na naman natin baganggitin kung ano ang ginagamit natin din ang ginagamit natin din pala mga ka-farmers ay Glustar Contact Herbicide po, kaya nga malinis yan, napakalinis po So yun po, napakalinis mga ka-farmers at napakagandang tingnan. So nakakatuwa. Tapos mga ka-farmers, ang foliar natin din meron lang po tayong dalawang foliar na ina-alternate natin sa paggamit. Una, Peters, then Green Acres. Ang marami na tayong naubos din mga ka-farmers na ay Green Acres. Okay. Si Green Acres mga ka-farmers, isa pong foliar fertilizer na pwede natin gagamitin sa bagong tanim hanggang sa may bunga na. Katulad nito mga ka-farmers. Tapos nag-alternate din tayo ng ibang foliar. Okay, ano po ba ang foliar nating ina-alternate ito? Yung unang nabanggit ko, Peters. So yun po ang maganda kasi patuloy ang paglaki ng bunga at saka ang pagbigay ng bunga. So sa isang foliar fertilizer lang mga ka-farmers, kaya na matustusan ang lahat ng mga pangangailangan sa tanim natin na kamatis. Yung mga bagong usbong, patuloy ang pagtubo, patuloy ang pagdala ng bulaklak at saka ang pagdevelop ng mga malit na bunga. Alam nyo ba kung bakit? Kasi sa foliar natin ginagamit, available po ang potassium, calcium at saka zinc at boron. So yun po ang maganda kung ang inyong halamang pananim ay ganito na ang edad. Yan. Dito hindi lang natin mapapansin mga ka-farmers kasi medyo against light, no, tapos madilim ang kuha sa ating kamera, tapos napakadami pang dahon, no. Ayan. So nako, nakakatanggal ang pagod mga ka-farmers pag yun ang palagi nating makikita. Yan ang ginagawa lang namin dito sa aming kamatis dahil napakainit ang panahon ngayon. Patuloy kaming nagdidilig ng tubig tulad ng nakikita niyo mga ka-farmers. So solar po, no, solar ang gamit namin. So hinuhugot ni ka-farmers ang hose. So ang gamit natin din mga ka-farmers, ito rubber hose. So ang taas niya mga ka-farmers 60 meters lang. So pwede gawin nating dalawa, no. Kung malakas ang init mga ka-farmers, lalo pang lumakas yan ang agas ng tubig. Dahil makulimlim kasi po ang panahon natin ng maliwalas, medyo maliwalas, makulimlim. Parang pag ganun may init, may ang ating tubig parang lumakas, humina, parang ganyan. So ngayon, ito, lipat na tayo sa ibang linya ng ating mga kamatis. Para sa patuloy na pagbulak, pagbibigay ng bunga sa ating mga kamatis, yun lang ang may share ko sa inyong mga foliar na magandang gagamitin. So malapit na itong may hinog mga ka-farmers, pero kung ating panitingnan ang ating talbos ng mga kamatis ay parang sariwa pa, parang nakaumpisa pa lang na mulaklak, no. So napakaganda tingnan, no, tingnan nyo. Layo na natin sa camera. Napakagandang tingnan ng mga bagong usbong.
So yun lang siguro ang may share ko sa inyo at may update sa araw ito, yung 55 days nating kamatis. So yun po ang may share ko sa inyo kung ano itong ginagamit. Kung alika mga ka-farmers, ang fungicide natin dyan ay Ortiva Top. Kung ang gamit natin ay Binibia na insecticide, ay yan, Perso. Pag Kutitso ay ang gamit natin Cabrio. So yun lang mga ka-farmers. Okay, so bago tayo magtapos, may love shoutout po sa lahat nating mga viewers, sharer at commentator, at saka sa mga subscriber natin na mga solid na nakaabang. Mapanood natin palagi mga ka-farmers ang ating video sa umaga, sa tanghali, kung hindi busy, or sa hapon. Pero daming sigurado, umaga at saka hapon, mga alas 7:30, may mapanood po ang ating mga video, no? Okay, so yun lang po, no? Salamat po sa inyong pagsama sa akin at sa patuloy niyong pagpamanood ng ating mga video. Hanggang dito na lang po, ako na po yung magpapaalam. God bless at mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Happy watching.